Ang umaga sa Maynila ay palaging nagdadala ng sarili nitong simponya, ang huni ng trapiko, ang sigawan ng mga naglalako, ang malayong inay ng buhay na walang humpay. Ngunit sa loob ng maginhawang apartment ni Alonsina, o alus sa kanyang mga malalapit, ang ingay na ito ay tila isang malumanay na ugong lamang sa likuran ng kanyang sariling payapang mundo. Nakaupo siya sa balkonahe, hinahaplos ang kanyang umbok na tiyan, habang ang sikat ng araw ay humahalik sa kanyang balat. 12 linggo na siyang nagdadalang tao, at ang bawat araw ay isang bagong yugto ng pag-asa at kaligayahan. Si Alon ay isang babaeng may maamo at mapagmahal na puso. Ang kanyang kagandahan ay hindi lamang nasa panlabas, sa kanyang mahabang, itim na buhok na palaging nakalugay, sa kanyang mga mata na kasing itim ng kape, at sa kanyang ngiti na kayang tunawin ng pinakamalanig na puso, kundi pati na rin sa kanyang kalooban. Simple lamang ang kanyang mga pangarap, isang mapayapang tahanan, isang masayang pamilya, at isang buhay na puno ng pagmamahalan. Lahat ng ito ay akala niya ay natagpuan niya kay Ramon. Si Ramon, ang kanyang asawa. Isang matangkad, makisig na lalaki, na may ngiti na kayang bumighani ng kahit sinuman. Ang kanyang mga mata ay matatalin, puno ng ambisyon, at sa simula ay inakala ni Alon na ito ay isang tanda ng determinasyon. Isang negosyante si Ramon, madalas lumipad patungo sa iba't ibang probinsya o bansa para sa business deals na palaging ipinapangako na maghahatid sa kanila sa isang mas magandang bukas. Para sa ating kinabukasan, Alon, at para sa ating magiging anak, madalas niyang sabihin habang hinahaplos ang tiyan ni Alon. At sa bawat paghaplos, sa bawat pangako, lalong lumalim ang pagmamahal at pagtitiwala ni Alon. Hindi niya napapansin ng minsang paglamig ng titig ni Ramon, ang bahagyang pagkamot sa ulo kapag may biglang tawag sa telepono, o ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng distansya sa kabila ng kanilang pagiging malapit. Para sa kanya, si Ramon, ang kanyang mundo, ang ama ng kanyang magiging anak, ang kanyang katuwang sa buhay. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan sa isang eleganteng restaurant, nagulat si Alon nang imbitahan siya ni Ramon. Alon, alam kong maaga pa para sa ating anniversary, pero gusto kong magdiwang tayo ng mas maaga, ani Ramon. Hawak ang kamay niya sa ibabaw ng lamesa. Nag-book ako ng isang private villa sa isang resort sa bundok, malayo sa ingay ng syudad. Isipin mo, ikaw, ako, at ang ating magiging anak. Isang huling romansa bago tayo maging abala sa pagiging magulang. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Isang resort sa bundok. Malayo sa lahat. Ito ang pangarap niya. Para kay Alon, ito ay isang magandang pagkakataon upang makapag-relax at masiyahan sa piling ng kanyang asawa bago dumating ang kanilang munting anghel. Lubos siyang masaya at walang bahid ng pagdududa sa likod ng mga salita ni Ramon. Hindi niya alam na ang bawat salita ay isang pahina sa isang lihim na libro ng kasinungalingan, at ang kasiyahan na ito ay ang huling sandali ng kanyang kapayapaan bago ang bagyo. Kinabukasan, maaga silang umalis. Ang ni Ramon ay nagmamaneho ng mabilis, ngunit maingat sa simula. Tinutuklas sa ang mga lansangan ng Manila hanggang sa makarating sila sa highway. Habang papalayo sila sa syudad, ang mga matatayog na gusali ay napalitan ng malalawak na bukirin, mga berdeng bundok at sariwang hangin. Pinahinya ni Alon ang kanyang ulo sa balikat ni Ramon, nakangiti habang pinagmamasdan ng nagbabagong tanawin. Ang ganda rito, Ramon, bulong niya. Salamat sa pagdala sa akin dito. Nguniti si Ramon, isang ngiti na ngayon ay tila malalim at misteryoso.
Ang kanilang sasakyan ay umakyat sa mga kurbadang kalsada ng bundok. Ang kapaligiran ay lalong naging tahimik at liblib. Ang mga puno ay tumayo ng matangkad, bumubuo ng isang berde at siksik na kurtina sa magkabilang panig ng daan. Ang araw ay unting lumubob, nagpipinta ng kulay kahel at lilang ulad sa langit, ngunit ang init ng araw ay hindi umabot sa kakahuyan. Tanging ang ugong ng makina ang naririnig. Igla, walang babala, isang matinding pagkalampagang sumabog sa loob ng sasakyan. Isang malakas na pagpepreno ang nagpaikot sa sasakyan at naramdaman ni Alon ang kanyang katawan na sumasayad sa lahat ng panig. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Nagkaroon ng tunog ng pagkabali ng mga metal at pagkapunit ng kahoy. Pumangga sila, ngulit paano? Saan? Ang huling nakita niya ay ang nakakagulat na tingin sa mukha ni Ramon. Hindi takot, kundi isang malamig na determinasyon. Ang sasakyan ay umikot, tumama sa isang malaking puno sa gilid ng bangin, at tumaob. Umiikot pababa sa isang mababaw na kanal sa gilid ng kalsada. Ang mundo ni Alon ay naging isang malabo, magulong paggalaw ng metal, at basag na salamin. Isang matinding sakit ang kumalat sa kanyang katawan, ngunit ang pinakamalaking takot ay para sa kanyang anak. Nang tumigil ang ikot ng sasakyan, nakita ni Alon ang sarili niyang nakabaligtad. Nakakabit sa kanyang seatbelt, ang ulo niya ay malapit sa bintana na ngayon ay basag. May dugo sa kanyang braso at noo. Ang amoy ng gasolina ay agad na suminaw sa hangin at pagkatapos ay sumunod ang pinakamasamang amoy, ang usok. Isang malaking apoy ang nagsimulang lumabas mula sa ilalim ng hood. Ramon! Ramon! Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot. Nakita niya si Ramon. Nakababa na ang seatbelt, nahihirapan siyang makalabas mula sa kanyang pwesto. Alon, huwag kang alala, babalik ako para sa'yo. Kailangan kong kumuha ng tulong. Sigaw ni Ramon. Ang kanyang mukha ay balot ng usok at kunwari sakit. Ngunit nang makalabas si Ramon, mula sa nasusunog na sasakyan, isang hindi maipaliwanag na damdamin ng takot ang bumalot kay Alon. May mali. Sinubukan ni Alon na buksan ang kanyang seatbelt, ngunit tila nakakabit ito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang usok ay lalong kumapal, at ang init ng apoy ay dumidikit na sa kanyang mukha. Ramon, tulungan mo ako, ang anak natin. Sigaw niya, ang kanyang mga mata ay nananawagan. Ngunit sa halip na bumalik, nakita ni Alon si Ramon na tumalikod. Ang kanyang likod ay malayo, at ang kanyang mga salita ay tila hangin na lamang sa gitna ng nagngangalit na apoy. Bago siya tuluyang mawala sa dilim, isang huling tingin ang ibinigay ni Ramon sa nasusunog na sasakyan, walang bakas ng panghihinayang, walang sakit, tanging isang malamig na kawalang damdamin. Iniwan niya si Alon upang masunog, kasama ang kanyang anak. Hindi. Bulong ni Alon, ang kanyang puso ay nawasak hindi lamang sa takot, kundi sa matinding pagtataksil. Ang apoy ay lalong lumaki. Ang mga dilaw at pulang dila nito ay nilalamon ang metal at kupuan. Ang usok ay bumalot sa kanyang baga. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Wala na siyang pag-asa. Samantala, ilang kilometro ang layo, naglalakad si Bayani sa kanyang pamilya na trail. Isang dating rescuer ng kagubatan. Si Bayani ay namumuhay ng iisa sa kanyang kubo na malalim sa kagubatan, pilit na iniiwasan ng alaala ng nakaan.
Ang kanyang mga kamay ay matitigas at matitibay. Ang kanyang katawan ay muskal mula sa kanyang trabaho sa kagubatan, at ang kanyang mga mata ay malalin, balot ng kalungkutan. 4 na taon na ang nakalipas nang mamatay ang kanyang kapatid na babae, si Aurora, sa isang malaking sunog sa kagubatan na hindi niya kayang pigilan. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay nananatili sa kanya, tulad ng isang anino, at ang bawat amoy ng usok, bawat tunog ng apoy, ay nagbabalik sa kanya sa bangungot na yon. Ngunit ngayong gabi, isang kakaibang tunog ang pumukaw sa kanya mula sa kanyang pagbumuni. Isang malakas na pagsabog, na sinundan ng isang malaking haligi ng usok na umakyat sa itaas ng mga puno. Ang amoy ng guma at gasolina ang sumunod. Isang aksidente. Isang sunog. Ang kanyang puso ay kumalabob. Pilit niyang pinipigilan ang sarili. "Huwag," bulong niya. Hindi na ulit. Ngunit ang kanyang instinct, ang kanyang likas na ugali bilang isang tagapagligtas, ay mas malakas kaysa sa kanyang pagnanais na tumakas mula sa sakit. Tumakbo siya, ang kanyang mga paa ay mabilis na gumagalaw sa masukal na daan, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa lumalaking haligi ng usok. Nang makarating siya sa pinangyarihan, ang tanawin ay kasing bangis ng kanyang pinakamasamang bangungot. Isang sud ang tumaob sa kanal, ang kalahati nito ay nilalamon na ng nagnangalit na apoy. Ang init ay napakatindi, at ang mga tunog ng mga basag na metal at kumakalabob na apoy ay nakakabingi. "May tao ba diyan?" sigaw niya, ngunit ang kanyang tinig ay nawala sa ingay. Luminga siya at nakita niya ang isang figura, nakabaligtad sa loob, pilit na kumakawala. Isang babae. Nagdadalang tao. Walang aalinlangan, lumundag si Bayani. Inilabas niya ang kanyang kutsilyo at pinilit na buksan ang pintuan ng pasahero na ngayon ay nabali. Ang init ay nagsisimula ng sumunog sa kanyang balat, ngunit hindi niya pinansin. "Kailangan kang lumabas, ngayon," sigaw niya. At sa wakas ay nabuksan niya ang pintuan. Inabot niya ang babae. Ang kanyang mga kamay ay matatad. Ang babae ay halos walang malay. Ang kanyang mukha ay putla sa takot at sakit. "Bilis! Kumapit ka sa akin." Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa baywang ni Alon, at sa isang malakas na hila, inugot niya si Alon mula sa nasusunog na sasakyan. Ilang segundo lamang matapos silang makalayo, isang malakas na pagsabog ang yumugyod sa lupa, at ang buong sasakyan ay nilamon na ng apoy. Pitbit si Alon. Tumakbo si Bayani papalayo sa apoy. Dinala siya sa isang mas ligtas na lugar sa kalsada. Agad niyang chinek ang pulso ni Alon. Mahina, ngunit buhay. "Kakayanin mo to," bulong niya, kahit hindi sigurado. Kinailangan niya siyang dalhin sa pinakamalapit na ospital. Kinuha niya ang kanyang lumang truck na part sa isang tagong lugar, at mabilis na isinakay si Alon. Ang maliit na ospital sa bayan ay tahimik, ang puting dingding at amoy ng gamot ay kaibahan sa maapoy na gulo na pinanggalingan nila. Inihiga si Alon sa isang kama, at agad na sinuri ng isang nurse at doktor. Ang sanggol ay ligtas, ngunit si Alon ay kailangan ng pahinga. Habang naghihintay si Bayani sa labas ng kwarto ni Alon, biglang dumating si Ramon. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang mukha ay may kaunting dumi, at ilang gasgas, ngunit mukha siyang kontrolado. Agad siyang lumapit kay Alon, nagpapanggap na aalala. "Alon, mahal ko, buti, at ligtas ka," sabi niya. Ang kanyang boses ay tila puno ng emosyon. Ngunit nang makita niya si Alon,
Isang malamig na tingin ang ipinukol niya. Masakit ba? Bulong niya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabanta. Ingat ka sa iyong mga sasabihin, Alon. Ang aksidenteng ito, maaaring ikaw ang masisi. Hindi mo ako gustong makasama sa isang kaso. Ang mga salita niya ay tila yelo, at si Alon, na mahina at nalilito, ay naramdaman ang matinding takot na bumalik sa kanya. Si Ramon ay hindi isang biktima. Siya ang gumawa nito. Hindi nagtagal, napansin ni Bayani ang isang kakaibang figura na naglalakad sa pasilyo. Isang lalaki, nakasuot ng maitim na jacket, na may malalim na sombrero na halos tinatakpan ang kanyang mukha. Lumapit siya sa kwarto ni Alonsina. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa loob. Ang kanyang kilos ay tahimik, maingat, ngunit may layunin. Ang mga sentido ni Bayani ay nag-alerto. Hindi ito normal. Mabilis siyang kumilos. Kailangan mong umalis. Bulong niya kay Alon habang ang lalaki ay papalapit sa pinto. Hindi ka ligtas dito. Suminghap si Alon. Ang kanyang mga mata ay balot ng takot. Hindi siya makapagsalita. Mabilis na pinakilos ni Bayani si Alon. Maingat, ngunit mabilis, upang hindi masyadong mapagod ang kanyang katawan. Walang tanong, Alon. Kailangan nating umalis. Anya, ang kanyang boses ay matatag. Sinulyapan niya ang lalaki na ngayon ay nasa labas na ng pinto, nakatitig sa kanila. Ang lalaki ay may matalim na tingin, isang bagay na hindi dapat makita sa isang ordinaryong bisita sa ospital. Alam ni Bayani na wala siyang oras. Inilabas niya si Alon sa likod ng ospital, papunta sa kanyang truck na naka-park sa isang madilim na lugar. Hindi na siya abalang magpaliwanag sa mga nurse o doktor. Ang kaligtasan ni Alon ang pinakamahalaga. Isinakay niya si Alon sa kanyang truck at mabilis siyang nagmaneho papalayo. Ang kanyang destinasyon. Ang kanyang kubo na nakatago sa gitna ng kagubatan, isang lugar na alam niyang walang sino man ang makakahanap sa kanila, malayo sa mga mata ni Ramon at ng kung sino man ang nagpapadala sa lalaking iyon. Ang kanyang desisyon ay isang pagtalikod sa kanyang pagnanais na maging iisa. Ngunit ang pagliligtas kay Alon at ang kanyang anak ay isang bagay na hindi niya kayang ipagwalang bahala. Ang kanyang puso ay kumalabog, hindi sa tako, kundi sa bagong responsibilidad na kanyang pinasan. Sa likuran niya, ang liwanag ng syudad ay unting lumabo at ang kadiliman ng kagubatan ang bumalot sa kanila na nangangako ng kapayapaan. O marahil, isang bagong panganib. Dahang nagmulat ng mata si Alonsina. Ang kanyang paningin ay malabo pa. Isang kakaibang amoy ng sariwang lupa, tuyong damo, at usok, mula sa kahoy ang bumalot sa kanya. Kaiba sa steril na amoy ng ospital o sa matamis na pabango ng kanyang apartment sa Manila. Naramdaman niya ang matigas, ngunit komportabling banig sa ilalim niya at ang malambot na kumot na manipis lamang ngunit sapat upang magbigay init. Ang katawan niya ay masakit pa rin, lalo na ang kanyang tiyan at ang bahagi kung saan siya nagasgasan. Ngunit may isang kakaibang kapayapaan sa hangin, kaiba sa kaguluhan na huling bumalot sa kanya. Unting luminaw ang kanyang paningin. Nakahiga siya sa isang simpleng kubo. Ang mga dingding ay yari sa pinatuyong kawayan at kahoy, at ang bubong ay gawa sa nipa. Mayroong isang maliit na bintana na gawa sa copy shells sa di kalayuan, kung saan sumasayaw ang sinag ng araw, nagbibigay ng kakaibang ginto na liwanag sa loob. May maliit na mesa sa sulok at ilang palayok at kawali na nakasabit sa dingding. Simple, ngunit may kaayusan
at init. Ito ang tahanan ni Bayani. May narinig siyang mahihinang tunog. Sa di kalayuan, ang banayan na paghuni ng mga ibon ang malayo, ngunit malinaw na agos ng tubig, at isang bahagyang kaluskos mula sa kakahuyan. Hindi nagtagal, isang maliit na figura ang sumilip mula sa likod ng kortinang nakasabit sa isang pinto. Isang batang babae, marahil na sa 5 taong gulang, na may mapupungay na mata at malawak na ngiti. Ang kanyang buhok ay itim at maikli, at may suot siyang simpleng puting bestida. Hawak niya ang isang sariwang bulaklak ng gumamela. "Kising ka na po," bulong ng bata. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng katuwaan. Lumapit siya kay Alon ng dahan. Dahan, ang mga hakbang ay banayad. "Tat Alon." Anong niya, ang kanyang tingin ay puno ng pagtataka at kuryosidad. Napangiti si Alon sa kabila ng sakit. Ang ngiti ng bata ay parang isang sinag ng araw sa kanyang madilim na mundo. "Oh, gising na si ate," mahinang sagot niya. "Ako po si Liwayway." "Pero tawagin mo na lang po akong Liwa," masiglang sabi ng bata. Inilalapit ang bulaklak sa kanya. "Para po sa'yo. Para gumaling ka po agad." Kinuha ni Alon ang bulaklak. Hinaplos ang malambot na petals. Isang simpleng handog, ngunit nagdala ng kakaibang init sa kanyang puso. "Maraming salamat, Liwa," sabi niya, at naramdaman niya ang bahagyang pagkirot sa kanyang lalamunan. Ang inosenteng bata na ito ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang kanyang isip ay agad na napunta sa kanyang sariling anak na nasa kanyang sinapupunan. Isang paalala ng asa ng isang bagong simula. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Bayani, hawak ang isang mangkok ng mainit na sabaw. Ang kanyang mukha ay seryoso pa rin, ngunit may bahagyang pagluwag nang makita niyang gising na si Alon at kausap si Liwa. "Magandang umaga, Alonsina," bati niya. Ang kanyang boses ay malalim at kalmado. "Kumain ka muna. Kailangan mong lumakas." Ang mga sumunod na araw ay naging isang proseso ng dahang paggaling. Inabayan ni Bayali si Alon sa kanyang paggaling, tiyakin na sapat ang kanyang pahinga at nutrition. Ahimik siya, palaging abala sa labas, nagpuputol ng kahoy, ng laso, o naglilinang ng kanilang maliit na taniman sa likod ng kubo. Ang kanyang presensya ay parang isang matatag na bato. Tahimik, malakas, at mapagkakatiwalaan. Ngunit sa likod ng kanyang matipunong katawan at seryosong tingin, nakita ni Alon ang isang malalim na kalungkutan sa kanyang mga mata. Isang pasakit na mas malalim pa sa pinakamalinlag gubad na kanilang tinahanan. Si Liwa naman ang naging kanyang munting kasama. Palagi itong nakangiti. Nagkukwento ng mga kwento tungkol sa mga hayop sa gubat, naglalabas ang mga matamis na tanong na nagpatawa sa kanya. Ang init at inosensya ng bata ay unting nagtunaw sa yelo sa puso ni Alon na nabuo dahil sa takot at pagtataksil. Nagbabalik ang kanyang gana sa pagkain. Ang kanyang pisikal na lakas ay unting bumabalik at ang kanyang mga panaginip ay hindi na puno ng apoy at pagtataksil, kundi ng mga tunog ng gubat at ng halakhak ni Liwa. Sa mga gabing iyon, kapag ang gubat ay tahimik na at tanging ang huni ng mga kuliglig ang naririnig, nagiging saksi si Alon sa kung gaano kamahal ni Bayani si Liwa. Hinahaplos niya ang buhok ng bata habang ito ay natutulog, nagbabasa ng mga lumang libro para dito at palaging sinisiguro na kumpleto ang mga pangangailangan nito. Ang pagmamahal na ito ay isang bagay na minsan nang inakala ni Alon
na mayroon siya kay Ramon. Ngunit ngayon ay naramdaman niya ang pagkakaiba. Ang pagmamahal ni Bayani ay totoo, walang kondisyon, at malalim. Ito ay isang pagmamahal na nagpatatag sa kanyang desisyon na manatili at lumaban. Nagsimulang makibahagi si Alon sa mga gawain sa bahay. Naglinis siya, nagluto ng mga simpleng pagkain na natutunan niya mula sa kanyang lola at tinulungan si Liwa sa kanyang mga aralin. Agamat walang paaralan, sa gubat, si Bayani ay nagtuturo kay Liwa ng pagbasa at pagsulat gamit ang mga lumang libro na mayroon sila. Masayang nagboluntaryo si Alon na tumulong. Naging isang munting tahanan ng kubo, hindi lamang isang taguan. Naramdaman ni Alon ng isang uri, ang pagkakaisa, isang pagiging pamilya na hindi niya inakala na makakamit niya, lalo na sa mga taong estrangero sa kanya. Ito ay isang pamilyang binuo hindi sa dugo, kundi sa pangangailangan, sa kabaitan, at sa paghahanap ng kapayapaan. Ang presensya niya ay nagdala ng bagong sigla sa kubo, isang bagay na hindi napansin ni Bayanin, ngunit kanyang naramdaman. Ang kanyang mukha ay hindi na kasing seryoso tulad ng dati, at minsan ay mahuhuli niya ang kanyang sarili na nakangiti habang pinagmamasdan sina Alon at Liwa na nagkukulitan. Isang gabi, habang nakaupo sila sa labas ng kubo, ang apoy sa gitna ay nagbibigay ng mainit na liwanag sa kanilang mga mukha. Nagsimulang magkwento si Bayani. Ang hangin ay tahimik, ang mga bituin ay kumikinang sa itaas, at ang tunog ng gabi ay nagbibigay ng kakaibang katahimikan. Matagal na akong nakatira dito. Alonsina, panimula ni Bayani, ang kanyang tingin ay nakatuon sa nagliliyab na apoy. Matapos ang nangyari kay Aurora, naramdaman ni Alon ang paglamig ng hangin. Alam niyang ito ang kwento na matagal nang bumabagabag kay Bayani. Aurora, tanong niya, dahan. Ang kapatid ko, sagot niya, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Si Liwa, siya ang anak ni Aurora. Nang mamatay ang mga magulang namin, ako ang alaga sa kanya. At nang mangyari ang sunog sa gubat, siya ang huling na biktima. Napakuyong ang kamao ni Bayani. Isa akong rescuer, Alonsina. Trabaho ko ang iligtas ang mga tao, ang pigilan ng mga sunog. Ngunit sa sunog na iyon, hindi ko siya nailigtas. Nahuli ako. Hindi ko siya nahanap sa oras. Ang kanyang boses ay halos isang bulong, puno ng sisi sa sarili. Pakiramdam ko, ako ang may kasalanan. Dapat, ako ang nandoon. Dapat ako ang namatay. Kaya ka nagtago dito? Tanong ni Alon. Ang kanyang puso ay puno ng pakikiramay. Tumango si Bayani. Hindi ko kinaya ang pakiramdam ng kabiguan. Ang pakiramdam na pinabayaan ko ang aking kapatid. Kaya dinala ko si Liwa dito. Gusto ko ng kapayapaan. Gusto kong protektahan siya mula sa lahat ng peligro. Gusto kong kalimutan ang nangyari. Habang nagkukwento si Bayani, isang bahagi ng isip ni Alon ang nagsimulang ugnay ng mga piraso. Aurora. Ang pangalang yon ay pamilyar. Hindi niya matandaan kung saan niya narinig, ngunit ito ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam ng pagkabahala. May mga larawan sa kubo, mga lumang litrato na nakasabit sa dingding. Isang larawan ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang masaylahing babae, magkatuwad ang ngiti niya at Liwa, kasama ang isang mas bata at mas masiglang Bayani. Ngunit sa tabi nila, nakatayo ang isa pang babae. Maganda, matangkad, at may matalim na tingin sa kanyang mga mata. Pamilya lang mukha.
Ito ay ang babae na madalas nabanggitin ni Ramon, ang kaibigan o kasosyo sa negosyo. Serena. Biglang nanlamig ang dugo ni Alon. Naalala niya ang mga pag-uusap ni Ramon, ang mga sulit niya sa telepono, ang mga pangalan na binabanggit niya na may kakaibang pagtatago. Serena. Ang kapatid ni Aurora. Napakilos si Alon. Bayani, sabi niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang kapatid mo? Aurora. May kapatid pa ba siya? Oh. Si Serena, sagot ni Bayani, nagtataka sa bigla ang pagbabago sa tono ni Alon. Ang bunso namin. Pero matagal na kaming hindi nag-uusap. Matapos ang sunog, siya ang pinakamasakit. Sinisi niya ako. Umalis siya at hindi ko na siya nakita pa. Unti-unting ugnay ang mga piraso sa isip ni Alon. Ang mukha ni Serena sa larawan. Ang ngiti ni Ramon. Kapag binabanggit niya ang pangalan ni Serena, ang kanyang pagtataksil, ang pagtatangka na patayin siya. Hindi ito simpleng aksidente. Hindi ito simpleng pagtataksil ng asawa. Ito ay isang malalim na plano, isang masalimuot na web ng paghihiganti. Ramon. Kilala niya si Serena, bulong ni Alon, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagkamoy. Madalas niya itong binabanggit. May relasyon sila. Si Serena, siya ang nagplano ng lahat. Nagulat si Bayani. Ano ang ibig mong sabihin? Sinisi ka ni Serena sa pagkamatay ni Aurora, patuloy ni Alon. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng bagong lakas. At gusto niyang maghiganti. Gusto niyang maranasan mo ang sakit na naramdaman niya. Ang mawala ng mahal sa buhay. Ang mawala ng pamilya. Ngunit bakit? Bakit ikaw? Tanong ni Bayani. Hindi pa rin makapaniwala. Kaya ako pinakasalan ni Ramon. Paliwanag ni Alon. Ang bawat salita ay isang talim na sumusugat sa kanyang puso. Kinamit ako ni Serena. Kinamit niya ang ambisyon ni Ramon. Pinakasalan ako ni Ramon. Pinagbuntis para lang maging isang bahagi ng plano ni Serena. Ang aksidente, ito ay isang pagtatangka na patayin ako at ang aking anak. Para maranasan mo ang mawalan ng pamilya. Bayani. Mawala ng anak. Ang katahimikan ay bumalot sa kanilang dalawa. Mas mabigat kaysa sa anumang tulog ng gabi. Ang papoy ay tila humina. Ang liwanag nito ay nagpakita ng takot sa mukha ni Alon at ang pagkagulat na nagiging galit sa mukha ni Bayani. Ang buong plano ay malinaw na ngayon. Isang masalimuot at malupit na paghihiganti na ginamit si Alon bilang isang inosenteng kasangkapan, si Serena. Ang kanyang matalim na isip at mapanilang na puso ay nagawa ang lahat. Gusto niyang makita si Bayani na magdusa, ang maranasan ng kanyang sariling pasakit. At si Alon, ang kanyang anak, ay naging bahagi lamang ng kanilang laro. Ang ideya ay upang ipakita na si Bayani ay isang failure bilang isang tagapagligtas na hindi niya kayang protektahan ang mamamahal niya sa buhay. Kung papatayin ang kanyang pamilya Alon at ang anak niya, mas lalo siyang magdudusa. Patuwarin mo ako, Alonsina, bulong ni Bayani. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Dahil sa akin, nadamay ka sa gulo ko. Hindi ko inakala na ganito kalalim ang galit ni Serena. Ngunit hindi na ang Alon na dating mahina at walang alam ang kaharap niya. Ang bagong Alon ay puno ng galit, hindi lamang para kay Ramon at Serena, kundi pati na rin sa katotohanan na siya ay naging isang manika sa kanilang masalimuot na plano.
Ngunit mas malakas kaysa sa galit ay ang kanyang determinasyon. Hindi, Bayani, mariing sagot ni Alon, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa dilim. Hindi ito kasalanan mo, ito ay kasalanan nila. At hindi ko hahayaan na magtagumpay sila. Hindi ko hahayaan na mawala ang anak ko. Hindi ko hahayaan na mawala ang lahat ng ito. Tinapitan niya ang kanyang tiyan, ang kanyang koneksyon sa kanyang anak ay naging isang matatag na pundasyon ng lakas. Siya ay isang ina at ang isang ina ay gagawin ang lahat upang protektahan ang kanyang anak. Ang pagka-shock at pagkabigla ay napalitan ng isang matinding determinasyon sa kanilang dalawa. Naging malinaw na ang kapayapaan na kanilang natagpuan sa kubo ay panandalian lamang. Sila ay hindi naligtas. Kinaumagahan, ang kalangitan ay nagbago. Ang dating asul at malinaw na langit ay napalitan ng kulay abo at ang hangin ay nagsimulang humihip ng malakas, nagdadala ng amoy ng ulan. Ang lumang radyo ni Bayani na bihirang gamitin ay nagbigay ng balita, isang malakas na bagyo. Isang bagyo ang paparating sa kanilang lugar. Hindi ito karaniwang bagyo. Ito ay isang napakalakas na sistema na may kakayahang magdulot ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa. Ang kanilang liblib na lugar ay nanganganib na makulong o mas masahol pa, masira. Paparating na sila, sabi ni Alon, ang kanyang tinig ay matatag. Alam niya na ang bagyo ay magiging pagkakataon ni Ramon at Serena. Isang perpetong pagkakataon upang tapusin ang kanilang plano kung saan walang makakita o makarinig sa kanila. Tumango si Bayani, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bagong uri ng pagpapasya. Ang kanyang mga kasanayan bilang isang dating rescuer ay nagbalik. Ang kanyang isip ay nagplano na ng mga hakbang. Kailangan nating maghanda. Kailangan nating palakasin ng kubo. Kailangan nating mag-imbak ng tubig at pagkain. Habang pinagmamasdan niya si Bayani na abala sa paghahanda, naramdaman ni Alon ang isang malalim na pagbabago sa kanyang sarili. Ang dating mahina at inosenteng Alonsina ay nawala na. Ang babaeng nakatayo ngayon ay isang ina, isang survivor, na may apoy sa kanyang puso. Hindi na siya isang biktima. Siya ay isang mandirigma, hindi lamang para sa kanyang anak, kundi para na rin kay Liwa at kay Bayani. Ang mga taong nagbigay sa kanya ng kapayapaan at asa sa gitna ng kanyang mamungmot. Bayani, sabi niya, nang marating niya ang pinto ng kubo kung saan pinapatibay ni Bayani ang mga pader. Hindi ko hahayaan na mangyari ito. Hindi ko hahayaan na makuha nila ang lahat. Hinarap siya ni Bayani. Ang kanyang tingin ay matalim, ngunit puno ng pag-unawa. Nakita niya ang lakas sa mga mata ni Alon, ang determinasyon na hindi niya inakala na mayroon ito. Hindi tayo mag-iisa, Alonsina, sabi niya, ang kanyang tinig ay may pangako. Lalaban tayo, para sa iyo, para kay Liwa, para sa anak mo. Ang hangin ay lalong lumakas, ang mga puno sa paligid ay nagsimulang sumalaw sa indak ng papalapit na bagyo. Ang kalangitan ay lalong dumilin at ang kulog ay umalingaw sa dikalayuan. Alam nilang paparating na ang bagyo mula sa kalikasan at ang bagyo ng paghihiganti. Ngunit ngayon, hindi na sila iisa. Magkasama silang haharap sa anumang darating, handa na labanan ang lahat ng pagsubok upang protektahan ang bagong pamilya na kanilang binuo sa gitna ng kagubatan. Ang bagyo.
Hindi lang basta bagyo, kundi isang buong kalikasan na nagnyangalit. Nagsimula ito ng marahan. Ang mga hangin ay tila nagbubuong huni sa malayo, ngunit sa paglipas ng ilang oras, ang huni ay naging isang sigaw, isang dagundong na umalinlongaw sa buong gubat. Ang malalaking puno ay nagsimulang sumayaw ng marahas. Ang kanilang mga sanga ay lumalagaslas na parang mga latigo at ang mga dahon ay tila milyong bubog na lumilipad sa hangin. Mula sa maliit na bintana ng kubo, nakita ni Alon at Bayani ang mundo sa labas na naging isang malabo. Magulong kanlas ng kulay, abo at berde. Ang ulan ay bumubuhos ng walang humpay, hindi lang basta patak, kundi tila isang buong batis na ibinubuhos mula sa langit. Ang lupa sa paligid ng kubo ay unting lumambot, at hindi nagtagal ay nagsimulang gumungo ang mga bahagi ng gilid ng bundok. Ang ingay ng pagguho ng lupa, ang tunog ng mga bumabagsak na puno, at ang malakas na kulob ay nagpatunog sa bawat hibla ng kanilang kubo. Ito ay tila isang malaking halimaw na bumubulong, umaatake, at sumisira. Sa loob ng kubo, pinanatili ni Bayani ang kanyang pagiging kalmado, bagamat ang aalala ay kita sa kanyang mga mata. Pinalakas niya ang bawat sulok, isinara ang mga bintana, gamit ang mga kahoy, at tiningnan ang kanyang mga gamit. Si Liwa, na kayakap kay Alon, ay nanginginig sa takot, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa tiyan ni Alon. Hinaplos ni Alon ang buhok ni Liwa, habang ang kanyang sariling puso ay kumakalabob. Alam niya na ang bagyo ay hindi lang isang natural na kalamidad, ito ang oras na kanilang kinatatakutan. At tama siya. Sa gitna ng kaguluhan, isang liwanag ang sumilaw sa malayo. Isang headlamp. Hindi nagtagal. Isang figura ang lumabas mula sa dilim ng gubat, kasabay ng pagsigaw ng hangin. Si Ramon. Basang-basa. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim at walang awa. Hawak niya ang isang baril, ang ilaw ng headlamp ay sumasalamin sa metal. Hindi siya iisa. May dalawa pang figura sa likuran niya, tila mga anino na sinasamahan ng bagyo. Bayani, Alonsina, sigaw ni Ramon. Ang kanyang boses ay halos nalunod sa inay ng bagyo, ngunit ang intensyon ay malinaw. Wala kayong maitatago. Tumayo si Bayani, kinuha ang kanyang makirin na nakasabit sa dingding at ipinaharap si Alon at Liwa sa likuran niya. Hindi ka makakapasok dito, Ramon. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng ingay ng bagyo. Akala mo ba? Ang kubo na ito ay walang silbi laban sa gusto ko, sagot ni Ramon. At sa isang senyas, sinimulan ng kanyang mga kasama ang pagsira sa panlabas na pader ng kubo. Tumunog ang mga palakol at ang tunog ng nababasag na kawayan ay nagdagdag sa kilabot na simponya ng bagyo. Ang pader ay dumigay. Pumasok si Ramon. Ang baril ay nakatutok kay Bayani. Ang dalawa niyang kasama ay nanatili sa labas. Tinitiyak na walang makakatulong. Ramon, ano ang ginagawa mo? Sigaw ni Alon. Ang kanyang puso ay puno ng matinding takot. Hindi para sa kanya, kundi para kay Bayani at Liwa. Tama na. Ngumisi si Ramon. Isang misi na puno ng kalupitan. Tapusin ang ginawa ko. Alonsina, akala ko tapos na ang lahat sa aksidente. Pero sadyang matigas ka. Ngayon, tapusin ko ang lahat para may bago na akong buhay kasama si Serena. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, tila isang robot na sumusunod sa isang programa. Ang iyong anak, magiging pabigat lamang.
at si Bayani. Isang sagabal. Kailangan niyong mawala. Hindi mo sila makukuha. Sigaw ni Bayani. At lumundag siya, ang kanyang machete ay handang lumaban. Isang matinding labanan ang naganap sa loob ng kubo. Sa gitna ng nagnangalit na bagyo sa labas. Si Ramon, bagamat may baril, ay may bilis at katusuhan, habang si Bayani, bagamat mas malakas, ay nakikipaglaban ng may pag-iingat. Tinitiyak na hindi siya makakasakit kay Alun at Liwa. Ang mga tunog ng metal na nagbabanggaan, ang mga paghampas, at ang mga sigaw ay nagdagdag sa kaguluhan. Si Ramon ay hindi nag-aatubiling gumamit ng anumang paraan. Sinipa niya ang mga gamit, itinulak ang mga mesa, upang lumisa ng sagabal, at nagpaputok ng bala sa dingding upang takutin si Bayani. Ngunit si Bayani, sanay sa labanan at sa mga panganib ng gubat, ay gumanti ng buong lakas. Ang kanyang galit ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kaligtasan ng pamilya na kanyang pinoprotektahan. Sa isang pagkakataon, habang sinusubukang sipa, ni Ramon, si Bayani, nagawang ibagsak ni Bayani ang baril mula sa kamay ni Ramon. Ngunit mabilis na gumanti si Ramon, sinuntok si Bayani sa tiyan, at sinundan ng isa pang suntok sa panga. Napahiga si Bayani sa sahig, nakahawak sa kanyang tiyan. Nahihirapan sa paghinga. Lumapit si Ramon, ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Tapos ka na, Bayani, bulong ni Ramon, at kinuha niya ang isang matalim na kahoy na bahagi ng nasilang pader. Itinaas niya ito, handa nang saksakin si Bayani. Ang mga mata ni Bayani ay nanlalaki, sa sakit, at pagkabigla, hindi sa kanyang sarili, kundi sa alam niyang susunod na mangyayari. Nakita ni Alun ang lahat. Ang kanyang puso ay halos sumabog sa takot. Si Liwa ay umiiyak sa kanyang likuran, nakayakap ng mahigpit. Ngunit sa sandaling iyon, isang bagay ang nag-iba sa loob ni Alun. Ang takot ay napalitan ng isang apoy, isang matinding lakas na bumalot sa kanya. Hindi na siya ang Alunsina, na mahina at takot. Siya ay isang ina, at mayroon siyang responsibilidad na protektahan ang kanyang pamilya. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa paligid, naghahanap ng kahit anong magagamit. Nakita niya ang isang lumang alho, isang mabigat na pambayo ng palay, nagawa sa matigas na kahoy, nakasandal sa dingding. Sa isang iglap, kinuha niya ito. Mabigat ito, ngunit ang adrenaline at ang matinding pagmamahal ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ramon, sigaw niya. Ang kanyang boses ay malakas, matatag, at puno ng bagong kapangyarihan. Luminon si Ramon. Nagulat sa boses ni Alun. Sa sandaling iyon ng pagkaantala, inihataw ni Alu ang alaho ng buong lakas sa likuran ng ulo ni Ramon. Isang malakas na tunog ang umalingaw-maw sa gitna ng ingay ng bagyo, at si Ramon ay bumagsak sa sahig. Walang malay. Nakahinga ng maluwag si Alun. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, ngunit may isang pakiramdam ng tagumpay. Napatunayan niya na hindi na siya ang biktima na madaling manipulahin at silain. Tumingin siya kay Bayani na nakahiga pa rin sa sahig. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa paghanga at pagkabigla. Nakita niya ang kapangyarihan sa mga mata ni Alun, ang apoy ng isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Sa loob ng kaguluhan, isang bagong bayani ang namuo, isang bayani na nakakita ng isang Alunsina na mas malakas pa sa kanyang inaakala. Alunsina, bulong ni Bayani, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Ang lakas mo. Ngunit ang kanilang paghinga
ng maluwag, ay panandalian lamang. Sa labas, sa gitna ng nagnangalik na bagyo, isang boses ang umalingaw-ngaw, mas matalas pa kaysa sa tunog ng hangin. Bayani, Alonsina, si Serena. Naglakad siya papasok, ang kanyang muka ay balot ng ulan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas sa matinding galit at paghihiganti. May kasama siyang dalawang lalaki na tila hindi gaanong apektado ng pagkabasag ng pader. Hindi siya iisa. Kaya pala, sigaw ni Serena, ang kanyang boses ay puno ng puot. Ang babaeng ito ang pumatay kay Ramon. Hindi mo ba talaga kayang protektahan ng sinuman, Bayani? Maging ang asawa ng iyong kasosyo sa paghihiganti, hindi mo kayang iligtas. Anong sinasabi mo, Serena? Tanong ni Bayani, pilit na bumabangon. Wala kaming kasosyo sa paghihiganti, si Ramon. Ginamit mo lang siya. Ngumisi si Serena, isang ngisin na nagpatindig ng balahibo ni Alon. Inanit? Oo. Pero ang paggamit ay isang sining, Bayani. At ikaw, ang sining mo ay ang pagiging isang kabiguan na iligtas ang iyong kapatid, si Aurora. Isang kabiguan na protektahan ng sinumang mahal mo. Hindi ko pinabayaan si Aurora. Ginawa ko ang lahat. Sigaw ni Bayani. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding sakit. Ang lahat. Tumawa si Serena, isang masamang tawa. Kung ginawa mo ang lahat, bakit siya patay? Bakit ako naiwang mald? Isa. Ang kapatid ko ay namatay dahil sa kapabayaan mo, dahil sa iyong pagiging makasarili, dahil ikaw, Bayani, ay isang taksil. Isang taksil na nagpabala sa kanyang sariling pamilya. At ngayon, nakikita ko, inagamit mo lang ang babaeng ito at ang kanyang anak para lang mawala ang iyong sariling kasalanan. Para lang may pamilya kang ipagyayabang na hindi mo naman talaga deserve. Ang mga salita ni Serena ay tila mga yelo na tumama kay Alon. Ang bawat salita ay tumatak sa kanyang puso, nagbibigay ng sakit na mas matindi pa sa anumang pisikal na sugat. Axel. Inamit. Pinabayaan ng pamilya. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng isang matinding diliso. Kagaya ng ginawa ni Ramon sa kanya. Anong ibig mong sabihin, Bayani? Tanong ni Alon, ang kanyang boses ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa isang matinding kirot sa puso. Kinamit mo lang ba ako? Dahil sa iyong kasalanan? Dahil kay Aurora? Sinubukan ni Bayani na magpaliwanag, ngunit ang kaguluhan ng bagyo, ang matinding tensyon at ang matalas na dila ni Serena ay nagpagulo sa lahat. Alonsina, hindi. Mali ang iniisip mo. Hindi ko ginamit. Mumisi si Serena. Aha, nakita mo na? Ang iyong Bayani ay hindi kasing galing ng inaakala mo. Isang nagpapanggap, isang kasinungalingan, kagaya ng kanyang sinabi sa iyo na mahal ka niya, na poprotektahan ka niya. Lahat ay kasinungalingan. Ginagamit ka lang niya upang palitan ang kanyang kapatid na pinabayaan niya. Ang kanyang mga salita ay tila bumubuo ng isang dingding sa pagitan nina Alon at Bayani. Ang mga mata ni Alon ay nanlalaki. Ang pagtataksil. Ito ay muling nararamdaman. Ang sakit na naramdaman niya mula kay Ramon ay muling bumalik, mas matindi pa dahil sa taong pinagkatiwalaan niya. Ang Bayani na nagligtas sa kanya, ang Bayani na nagbigay sa kanya ng kapayapaan, ang Bayani na nakita niyang nagmamahal kay Liwa ng totoo. Kung gayon, lahat ba ay isang kasinungalingan? Isang malaking pagpapanggap? Sa gitna ng kanyang kalituhan, galit, at matinding takot, naramdaman ni Alon ang matinding pagkahilo. Ang mundo ay tila
umiikot sa kanya. Ang kanyang tiyan ay biglang kumirot ng masakit. Isang pagkirot na hindi karaniwan. Isang senyales. Hindi. Bulong ni Alon at sa isang iglap, tumakbo siya. Hindi na niya kayang manatili. Hindi na niya kayang maniwala. Ang kanyang puso ay nabasag sa libong piraso. Kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang anak mula sa lahat ng kasinungalingan. Alonsina! Sandali! Sigaw ni Bayani. Pilit na humahabol. Ngunit huli na. Si Alon ay tumakbo papalabas ng kubo, sa gitna ng nagnangalit na bagyo, sa gitna ng dilim. Hindi niya kayang iwanan si Liwa na umiiyak sa kanyang likuran, at si Ramon na walang malay. Ngunit kailangan niyang habulin si Alon. Pantayan mo si Liwa! Sigaw niya kay Serena at sa kanyang mga kasama at tumakbo siya papalabas sa gitna ng nagnangalit na bagyo. Umaasang mahabol niya si Alon bago pa maging huli ang lahat. Tumakbo si Alon, walang direksyon, sa gitna ng nagnangalit na gubat. Ang mga sanga ng puno ay humahampas sa kanya. Ang putik ay lumalambot sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang hangin ay halos bumagsak sa kanya. Ang ulan ay lumalapat sa kanyang balat, malamig at walang awa. Ang bawat hakbang ay isang labanan sa kalikasan at laban sa matinding sakit sa kanyang puso. Ang pagtataksil na muling naramdaman niya ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Naramdaman niya ang matinding pagod, ang kanyang baga ay tila sasabog. Ang kanyang tiyan ay patuloy na kumikirot, masakit, at lumalala ang bawat kirot. Alam niya na ito na. Ang sanggol! Sa gitna ng kanyang pagtakbo, natisod siya sa isang malaking ugat ng puno na nakalabas sa lupa. Tumilapon siya at bumagsak sa isang sipi ng lupa. Ang kanyang tiyan ay tumama sa isang matigas na bato. Isang matinding sakit ang kumalat sa kanyang katawan at isang matinding sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Napakalakas ng kirot. Napakabilis. Hindi na lang basta kirot. Ito na ang simula ng paglabas ng kanyang anak. Nahihirapan siyang huminga. Ang kanyang katawan ay tila pinitigan ng isang hindi nakikitang kamay. Anak ko, bulong niya. Ang kanyang mga kamay ay hinawakan ng kanyang tiyan. Pilit na pinoprotektahan ng kanyang munting buhay. Wala si Bayani. Wala si Liwa. Wala siyang sinuman. Isa siya sa gitna ng nagnangalit na bagyo, habang ang kanyang anak ay pilit na gustong lumabas sa mundong ito. Naalala niya ang mga salita ni Bayani, ang mga payo nito, kung paano huminga sa gitna ng sakit, ang mga kwento niya tungkol sa mga hayop na naglulabas ng anak ng isa sa guba. Humihina ka lang, Alonsina. Huminga ka lang. Ngunit napakahirap, napakasakit. Anak ko, lumaban ka, lalabas ka. Kasama ako. Bulong niya sa pagitan ng mga pagi niya. Ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa sakit. Ang kanyang buong katawan ay tila hinahati. Samantala, pilit na hinahanap ni Bayani si Alon. Ang bagyo ay lalong lumakas. Ang mga puno ay nagbabagsakan at ang mga daanan ay nagiging mga ilog. Ang bawat hakbang ay isang panganib. Hindi na siya nag-iisip tungkol kay Serena, kay Ramon, o sa nakaraan. Taning si Alon at ang kanyang anak ang nasa isip niya. Kailangan niyang hanapin sila.
Kailangan niya silang iligtas. Sa gitna ng kanyang paghahanap, nakita niya ang isang lumang sasakyan, isang silang pick-up truck na inabandona. Sa gilid ng daan, kalahati ay lumubog na sa putik. Mayroong isang figura sa loob. Pilit na humihinya at isang malakas na tunog ang kumawala. Si Alon. Alonsina, sigaw ni Bayani, at lumundag siya, hindi inaalintana ang mga baha at putik. Pinuksan niya ang pinto ng sasakyan at nakita niya si Alon. Basang-basa, ang kanyang mukha ay putla, at ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa sakit. Bayani, ang anak ko, bulong ni Alon, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan. Walang aalinlangan, inalis ni Bayani ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng maling akala, ang lahat ng galit. Ngayon, siya ay isang tagapagligtas. Siya ay naroroon para kay Alon at sa kanyang anak. Huwag kang mag-alala, Alonsina, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng pag-asa. Nandito ako. Gagawin natin ito ng magkasama. Ito ang sandali na nakita sa flash. Sa ward, ang chaos, ang matinding sakit, ang pagtitiwala sa pagitan ng dalawang estranghero na pinagtagpo ng tadhana. Hinawakan ni Bayani ang kamay ni Alon. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa kanya. Humina ka ng malalim. Alonsina. Kaya ng pinag-usapan natin. Isipin mo ang kalayaan. Isipin mo ang kapayapaan na hatid ng iyong anak. Sa pagitan ng mga paghinga, pinilit ni Alon na sundin ang mga tagubili ni Bayani. Ang sakit ay nagngangalit. Ngulit ang presensya ni Bayani ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng lakas. Ang mundo sa labas ay nagngangalit pa rin. Ngunit sa loob ng silang sasakyan, sa gitna ng dilim, mayroong isang labanan para sa buhay. Isang push pa, Alonsina, isang push pa, sabi ni Bayani. Ang kanyang mukha ay pawis na pawis. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon kay Alon. Sa isang huling pagtulak, kasama ang lahat ng lakas na natitira kay Alon, isang matinding sigaw ang kumawala. At pagkatapos, sa gitna ng nagdangalit na boses ng bagyo, isang boses ang narinig. Isang mahina, ngunit malinaw, na iyak ng sanggol. Isang buhay. Sa gitna ng pagkawasak. Sa gitna ng kamatayan. Isang bagong simula. Inabot ni Bayani ang sanggol at inilagay sa dibdib ni Alon. Ang sanggol ay umiiyak, ngunit malusob. Ang mga mata ni Alon ay puno ng luha, hindi sa sakit, kundi sa matinding pagmamahal. Ito ang kanyang anak. Ito ang kanyang kalayaan. Kalayaan, bulong ni Bayani. Ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Isang bagong simula, isang kalayaan mula sa nakaraan. Hinalikan ni Alon ang noo ng kanyang anak. Ang kanyang mga luha ay lumalapat sa pisngi ng sanggol. Ang pangalan, kalayaan. O, kalayaan mula sa sakit, mula sa pagtataksil, mula sa lahat ng kasinungalingan. Isang kalayaan na ipinanganak sa gitna ng pinakamalakas na bagyo, na nagpapahayag ng isang bagong pag-asa, isang bagong simula. Ang payapa at mainit na sinag ng araw ay dahang sumilip mula sa silangan, unting lumalatay sa mga basang dahon ng kagubatan. Matapos ang nagnangalit na bagyo, isang kakaibang katahimikan ang bumarot sa paligid. Tanging ang malayo at malambing na pagtulo ng tubig mula sa mga sangaang tanging naririnig. Sa loob ng silang pick-up truck, kung saan isinilang si kalayaan,
Isang bagong buhay ang nagbigay ng liwanag sa dilim. Si Alonsina, nakasandal sa upuan. Ang kanyang katawan ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning habang pinagmamasdan ang kanyang anak na mahimbing na natutulog sa kanyang dibdib. Ang mainit na init ng kanyang sanggol ay nagbigay sa kanya ng lakas, isang paalala na sa kabila ng lahat ng sakit at pagdurusa, mayroong pa ring kagandahan at pag-asa. Si Bayani, nakaupo sa tabi niya, ang kanyang mga kamay ay nakahawak pa rin sa mga kamay ni Alon. Ang kanyang tingin ay matalin, ngunit puno ng pag-aalala. Ang kanyang damit ay basa, ang kanyang buhok ay gulo, ngunit ang kanyang presensya ay parang isang matatag na pundasyon. Ang bagyo ay humupa na, ngunit ang bakas nito ay naroon pa rin, mga nabagsak na puno, mga nagkalat na sanga, at ang lupa ay balot ng putik. Kailangan nilang makahanap ng mas ligtas na lugar. Kailangan nating umalis dito. Alonsina, mahinang sabi ni Bayani. Ang kanyang boses ay tila isang bulong sa gitna ng katahimikan. Ang kubo. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari. Pero may mas ligtas na lugar tayo. Tumangmo si Alon, ang kanyang puso ay puno ng pagtitiwala. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang pagdududa ay nawala na. Napalitan ng isang malalim na koneksyon sa taong ito na nagligtas sa kanya at sa kanyang anak ng 2 beses. Ang galit ni Serena, ang kanyang mga salita, ay tila nalundod na ng sigaw ng kanyang bagong silang na anak. Sige, Bayani, bulong niya. Kahit saan, basta kasama ka. Maingat na inalalayan ni Bayani si Alon at kalayaan. Sa kabila ng kanyang sariling pagod at mga sugat, ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat, tinitiyak na komportable si Alon at ligtas ang sanggol. Lumabas sila mula sa silang pick-up. Ang malamig na hangin sa umaga ay lumapat sa kanilang balat. Ang tanawin ng umaga pagkatapos ng bagyo ay parehong nakakatakot at nakamamangha. Ang mga matatandang puno ay nakahiga sa lupa. Ang kanilang mga ugat ay nakalabas na parang mga ugat ng dugo. Ngunit sa gitna ng pagkawasak, ang sariwang amoy ng lupa at ang malambot na liwanag ng araw ay nagbigay ng pangako ng muling pagbangon. Dinala ni Bayani si Alon sa isang maliit na kuweba na matagal na niyang alam na matatagpuan sa isang liblit na bahagi ng kagubatan. Hindi ito kasing komportable ng kubo, ngunit ito ay nagbigay ng kanlungan mula sa hamog at lamig. Matapos nilang makapwesto at matiyak na mainit at tuyo si kalayaan, hinarap ni Bayani si Alon. Ang kanyang mukha ay seryoso. Alonsina, panimula ni Bayani, ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Alam kong marami kang tanong. Alam kong naguluhan ka sa mga sinabi ni Serena. Patawarin mo ako. Dapat ko nang sinabi ang lahat sa'yo noon pa, ngunit hindi ko alam kung paano. Umina siya ng malalin at nagsimulang magkwento. Ang kanyang boses ay malalim at emosyonal. Ang bawat salita ay isang pahina sa kanyang masakit na nakaraan. Si Aurora. Kapatid ko siya, Alonsina. Mas bata sa akin. Mahal ko siya. Siya ang buhay ko, lalo na nang mamatay ang mga magulang namin. Nang maging rescuer ako, ang pangako ko sa sarili ko, poprotektahan ko siya, at ang lahat ng mahalaga sa akin. Ngunit nang dumating ang sunog, ang kanyang boses ay nanginig. Hindi ako nandoon. Asag ako sa ibang lugar. Nang malaman kong may sunog sa aming bayan, tumakbo ako. Sinubukan kong makarating sa kanya. Ngunit huli na. Ang buong kagubatan ay nasusunog at siya ay nawala.
Hindi ko siya nahanap. Nang matagpuan siya, patay na. Isang kahedya na hindi ko kailanman matatanggap. Sinisi ko ang sarili ko. Alunsina, patuloy ni Bayani. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Pakiramdam ko, ako ang may kasalanan. Ako ang naging dahilan kung bakit siya namatay. Kaya umalis ako sa trabaho. Dinala ko si Liwa dito. Si Liwa, anak ni Aurora. Matapos mamatay si Aurora, ipinangako ko sa sarili ko na poprotektahan ko si Liwa kahit anong mangyari. Inabot niya ang kanyang lumang backpack at maingat na inilabas ang isang maliit na kahoy na kahon. Pinuksan niya ito at sa loob ay mayroong isang kopas na larawan ni Aurora, isang bracelet na yari sa buto at isang lumang notebook. Ito ang diary ni Aurora. Sabi ni Bayani, inabot ang notebook kay Alon. Asahin mo. Diyan mo makikita ang totoo. Kung gaano ko siya kamahal. At kung gaano niya ako kamahal. Kung gaano ko sinubukang iligtas siya. Kinuha ni Alon ng diary. Ang kanyang mga kamay ay naninginig. Pinuklat niya ang pahina at ang kanyang mga mata ay dahang binasa ang mga nakasulat na salita. Ang sulat, kamay ni Aurora, ay malinis, ngunit ang mga salita ay puno ng pagmamahal para sa kanyang kapatid na si Bayani. Pinasa niya ang tungkol sa mga pangarap ni Aurora, ang kanyang paghanga kay Bayani, ang kanyang pag-asa para sa kinabukasan. At pagkatapos, nabasa niya ang mga huling pahina, ang mga huling entry bago ang sunog. Ang takot ni Aurora, ang kanyang asa na darating si Bayani para iligtas siya at ang kanyang huling pagmamahal para sa kanyang kapatid. Walang bakas ng pagtataksil o walang bakas ng pagpapabaya. Anging pagmamahal at pag-asa. Ang mga luha ay dahang pumatak mula sa mga mata ni Alon. Naintindihan niya ngayon ang lahat, ang sakit ni Bayani, ang kanyang pagtatago sa gubat, ang kanyang pangako kay Liwa. Hindi ito kasinungalingan. Hindi ito pagtataksil. Ito ay purong sakit at pagmamahal. Si Serena. Siya ang nagbaluktot sa kwento, pinasama ang lahat upang maging bahagi ng kanyang plano sa paghihiganti. Bayani, bulong ni Alon, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at sakit. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa aking pagbududa. Sa aking pagtakbo. Sa aking pagkabigo na magtiwala sa iyo. Nabulag ako sa sarili kong takot, sa sarili kong sakit. Ang pagtataksil ni Ramon, nagdulot sa akin ng matinding takot na baka muling mangyari. Hindi ko dapat hinayaan ang mga salita ni Serena na magpatunay sa aking pagdududa. Inilapag niya ang diary at hinawakan ang kamay ni Bayani. Napakalaki ng kasalanan ko. Sinisi ko ang isang taong nagligtas sa akin. Isang taong nagbigay sa akin ng kanlungan. Isang taong nagbigay sa akin ng pag-asa. Ang kanyang mga mata ay puno ng taos, pusong pagsisisi. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Sa lahat ng ginawa mo para sa akin at sa aking anak. Haplos ni Bayani ang kamay ni Alon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Hindi mo kasalanan, Alonsina. Ang nangyari sa iyo, hindi madali. Normal, lamang na matakot. Ang mahalaga, narito ka. Ligtas ka. At ang anak mo, sa mga oras na iyon, sa loob ng maliit na kuweba, sa gitna ng naghihilom na gubat, isang bagong koneksyon
ang nabuo sa pagitan nila. Isang koneksyon na mas malalim pa sa pag-ibig. Ito ay koneksyon ng pagtitiwala, pag-unawa, at pagpapatawad. Hindi nagtagal, isang malayo, ngunit malinaw na ingay ang naririnig. Mga sirena, mga tinig ng tao, ang mga rescue. Sa kabila ng matinding bagyo, ang mga rescue team ay nakarating na sa lugar. Dahang lumabas si Bayani at talon mula sa kuweba. Si Kalayaan ay mahinding na natutulog sa bisig ni Alon. Ang mga rescuer ay nagtatrabaho na inaalis ang mga nabagsak na puno at gumagawa ng daan. Nang makita nila si Bayani at Alon, agad silang lumapit. Puno ng pag-aalala at paghanga. Ang balita tungkol sa aksidente at ang sunog sa kubo ay kumalat na. Bayani, Alonsina, ligtas kayo. Sigaw ng isang rescuer na isang matandang kasamahan ni Bayani. Ikinuwento ni Bayani ang nangyari habang si Alon ay sumuporta sa bawat detalye. Hindi nagtagal, dumating din ang mga pulis. At sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Alon ang dalawang figura na nakagapos. Ang kanilang mga mukha ay balot ng pagkadismaya at galit. Si Ramon at Serena. Nakita ni Serena si Alon at ang kanyang mga mata ay nagnininas sa pagkamuhi. Hindi ito matatapos dito, Alonsina. Hindi kayo magiging masaya, ang iyong anak. Hindi magtatagal. Mumiti si Alon, isang ngiti na puno ng lakas at katiyakan. Mali ka, Serena. Ito ay simula pa lamang. At kami ay magiging masaya. Ang mga pulis ay kinuha ang kanilang mga testimonya. Ang mga ebidensya ay sapat. Ang silang kubo, ang pagtatangka ni Ramon na patayin si Alon, ang mga salita ni Serena, at ang mga pisikal na ebidensya ng kanilang plano. Si Ramon at Serena ay inaresto, nahaharap sa matinding kaso ng tangkang pagpatay, panaraya, at iba pang krimen. Ang katarungan ay dahang gumulong, tulad ng paghupa ng bagyo. Ang kanilang masalimuot na plano ay nabigo. Makalipas ang ilang araw, matapos ang kanilang pagpapagaling sa maliit na ospital sa bayan, at ang pag-ayos ng mga dokumento, nagbalik si Alon, Bayani, Liwayway, at Kalayaan sa kanilang kubo. Hindi ito kasing ganda ng dati. Ang isang bahagi ng pader ay sira, ang bubong ay may butas, at ang bakuran ay puno ng putik. Ngunit para sa kanila, ito pa rin ang kanilang tahanan. Si Liwayway, na masayang yumakap kay Alon, ay agad na lumapit kay Kalayaan. At Alon, ang cute ni Baby Kalayaan, tulad ko, magiging malakas din siya. Sabi niya, habang hinahapros ang malambot na pisngi ng sagol. Ang inosenteng pagmamahal ni Liwa ay nagbigay ng init sa puso ni Alon. Naging kapatid niya si Kalayaan, isang paalala ng pag-asa. Ang mga sumunod na linggo ay naging proseso ng pagpapagaling, hindi lamang ng kubo, kundi pati na rin ng kanilang mga puso. Pinakuran ni Bayani ang kubo, inayos ang mga dingding, at ginawang mas matibay. Si Alon naman, sa kabila ng pagiging bagong ina, ay tumulong sa paglilinis, pagluluto, at pag-aalaga sa mga bata. Ang bawat gawa ay isang hakbang patungo sa pagbuo ng kanilang bagong buhay, isang bagong pamilya. Si Alon ay hindi na ang dating mahina at inosenteng babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ang kanyang boses ay matatag. Nahanap niya ang kanyang lakas sa pagiging ina, sa kanyang karanasan at sa kanyang pagmamahal. Siya ay isang haligi ng lakas para sa kanyang pamilya. Si Bayani, sa wakas,
ay nagpatawad sa kanyang sarili. Ang pagliligtas kay Alun at kalayaan, ang pagharap sa kanyang nakaraan, ay nagpababa ng bigat na matagal ng pasan ng kanyang puso. Nakita niya ang kanyang sarili na tumatawa ng mas madalas, ang kanyang mga mata ay hindi nabalot ng kalungkutan, kundi ng pag-asa. Nahanap niya ang kanyang kapayapaan, hindi sa pagtatago mula sa mundo, kundi sa pagharap dito kasama ang kanyang bagong pamilya. Ang pag-ibig sa pagitan ni Alun at Bayani ay umusbong ng dahan, natural, at puno ng paggalang. Hindi ito isang biglaang romansa, kundi isang malalim na pagkakaintindihan na nabuo mula sa ibinahaging trauma at pagtitiwala. Ang mga suyap, ang mga malumanay na paghawak, ang mga tahimik na pagsuporta sa bawat isa. Ang kanilang pagmamahal ay hindi batay sa perpektong imahe, kundi sa pagtanggap ng kanilang mga sugat, ng kanilang nakaraan, at ng kanilang mga pangarap para sa hinaharap. Isang araw, habang si Bayani ay nagliligpit ng mga gamit niya, naramdaman niya ang tawag ng kagubatan, ang kanyang lumang trabaho bilang isang tagapangalaga ng kagubatan. Ngunit ngayon, may bago siyang pananaw. Hindi na siya nagtatago. Hindi na siya umiiwas. Ito ay hindi lamang trabaho, kundi isang paraan upang protektahan ang lugar na tinawag niyang tahanan at ang pamilya na kanyang binuo. Pabalik ako sa pagbabantay sa kagubatan, sabi ni Bayani kay Alun isang gabi. Ngunit ngayon, may iba na akong dahilan para protektahan ito, para sa inyo, para sa kinabukasan ng ating mga anak. Ngumiti si Alun. Kasama mo ako, Bayani. Dito tayo, mananatili. Dito tayo, magtatayo ng ating buhay. Sa kabila ng lahat ng nangyari, dito ko natagpuan ang kapayapaan at ang pamilya. Siya, na dating naninirahan sa ingay at kaguluhan ng Maynila, ay nakahanap ng tunay na kapayapaan sa tahimik na gubat, sa piling ng mga taong nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa. Nagpasya siyang manatili, tumulong sa komunidad, at itaas ang kanyang mga anak sa isang mundo na puno ng kalikasan at pagmamahal. Ang huling umaga, matapos ang lahat, ang mga bagyo ay tahimik at payapa. Nakaupo si Alun at Bayani sa labas ng kubo. Si Kalayaan ay mahimbing na natutulog sa kanlungan ni Alun, at si Liwayway ay masayang naglalaro sa tabi nila. Pinagmamasdan ng mga paro-par. Ang araw ay unting sumisikat sa itaas ng mga bundok. Nagpipinta ng kulay kahel, dilaw at pula sa kalangitan. Ang simoy ng hangin ay malamig, ngunit sariwa, nagdadala ng amoy ng lupa at sariwang dahon. Pinagmamasdan ni Alun ang tanawin, ang kanyang puso ay puno ng pasasala. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Bayani na nakangiti sa kanya, isang ngiti na ngayon ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Naramdaman niya ang matinding koneksyon sa taong ito, sa lugar na ito, at sa pamilya na kanyang binuo. Kalayaan, bulong ni Alun, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang anak. Pangalan mo ay Kalayaan. Kalayaan mula sa sakit, mula sa nakaraan. Isang bagong simula. Isang bagong araw. At sa pagdampi ng sikat ng araw sa kanilang mga mukha, sa pagyakap ng kapayapaan sa kanilang mga puso, naramdaman nila ang pangako ng isang kinabukasan na puno ng pag-asa. Ang kanilang kwento ay isang patunay na sa kabila ng pinakamalakas na bagyo, ang liwanag ng pag-asa ay palaging susunod. Nagdadala ng bagong simula, ng pagpapagalin, at ng pag-ibig na kayang lampasan ng lahat. Ang kanilang pamilya, binuo hindi sa dugo,
kundi sa pagmamahal at pagtitiwala ay mananatiling matatag, tulad ng mga bundok sa paligid nila na handang harapin ang anumang hamon na ihahatid ng buhay. Ito ang kanilang bagong simula, isang bagong araw, isang bagong pag-asa